Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, iyong sambayan na nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatag, isang libing buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, iyong sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magigipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo, sa may kaban ng tipan. Nang nagmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya. Lumapit kay Eli at itinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod.
At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beerseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyusan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ko titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan, ang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon,
Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay unang linggo sa karaniwang panahon at kakatapos lang din ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno at talagang lubhang nakakapagod itong mga nakalipas na araw. Sunod-sunod, no? Pasko o Simbang Gabi, Pasko, Bagong Taon, kapistahan, nakakapagod. Sino po ba mga napagod dito? Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung mukhang pagod. Kasi yung katotohanan po, no? Hindi nauubos ang ating mga obligasyon. Hindi natatapos yung ating mga gawain. Maglalaba ka ngayon, bukas may lalaban ka na naman. Mag-aasikaso ka ngayon, magluluto ka, bukas magluluto ka na naman. Aasikasuhin mo na naman ang damit ng mga anak mo o maging ng iyong asawa. Papasok ka na naman sa opisina, hindi yan nauubos. Kasi kung ayaw mo na, ay madali lang naman yan. Kung ayaw mo na ng mga gawain sa opisina, edi mag-resign. Pero hindi, no? Yun yung isang realidad na kailangan mong maintindihan, hindi yan mawawala. Ang katotohanan pa nga, pwede kang mawala sa mundong ito, pero yung mga gawain, mananatili yan. Aakuin lang yan ng iba o ipapasa sa iba. Kaya ikaw, maghinay-hinay ka. Kaya maganda po na matutunan natin itong ginagawa ni Kristo. Ano bang sikreto ng Poong Jesus Nazareno kung kaya nakakaya niyang gawin ang lahat ng kanyang misyon at responsibilidad? Ano ang kanyang sikreto? Sa ating ebanghelyo, narinig natin, di ba? Sunod-sunod na to mabilis. Matapos yung pagbibinyag sa kanya, kilos agad. Nagpahayag agad ng mabuting balita, nagpunta na sa iba't ibang bayan, nagpapagaling ng mga may sakin, nagpapalayas sa mga demonyo, sunod-sunod yan. Pero ang sikreto na itinuturo sa atin, na kadalasan ito naman yung ginagamit natin na excuse, pagod ka na. Pero sa Panginoong Hesukristo, sa Poong Nazareno, hinding-hindi nawawala sa Kanya yung siya ay babangon at maglalaan ng oras para manalangin. Kaya nga sabi dito, madaling araw pa. Imagine niyo, no? Sabi, paglubog ng araw, ibig sabihin, paggabi na. Maraming dinala sa kanyang mga may sakit, iba't iba ang karamdaman. Mga inaalihan ng demonyo, tinulungan niya ang mga ito. So imagine niyo lang, anong oras siya natapos? Kasi ang kasunod na bahagi, madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang tahimik na lugar at nanalangin. Pagkatapos nun, marami na naman ang naghahanap sa kanya. At sabi ni Kristo, kailangan din siya na magtungo sa iba pang mga bayan, sa iba pang lugar, kasi marami din doon ang nangangailangang mapagpahayagan o makarinig ng mabuting balita, matulungan sa kanilang mga pinagdadaanan. So nagagawa iyon at magagawa din natin kung gagayahin at tutularan natin ang Poong Nazareno. Hindi dapat lumalabas sa atin yung ugali na hindi ako magdadasal kasi pagod na ako. Wala na akong oras para magdasal. Kasi sa Poong Nazareno, naglalaan siya ng oras. Hindi kasi siya bibigyan ng oras. Pero siya ang magbibigay ng oras para sa pagdarasal. Kaya marami po sa inyo, di ba, lalo na sa mga nagtatrabaho sa paligid ng Quiapo, talagang, di ba, bago kayo umuwi, dadaan kayo dito sa simbahan. Uupo sandali, mananahimik sandali, then uwi na at doon naghihintay ang gawaing bahay. Doon naghihintay ang iyong mga responsibilidad naman. May responsibilidad sa trabaho,
may responsibilidad ka sa bahay. Pero sa gitna niyan, diyan ka kukuha ng lakas. Para nang sa ganon, hindi mauwi sa stress, sa fatigue, o sa kung anumang mga emotional na problema na po pwedeng lumabas. Kaya mahalaga po na ma-develop din natin, maging habit din natin. Yun talagang makakahanap tayo o hahanap tayo ng isang tahimik na lugar, kahit sa sulok man lang nitong simbahan, at doon mananalangin at ipapaubaya sa Diyos ang lahat-lahat. Kapag nagawa natin yan, kapag naging habit natin yan, nakatitiyak din ako, nakatulad ni Jesus, magagawa natin tumulong sa ating kapwa. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gawin din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Biyaya mula sa'yo nang galing sa kamay mo, siyang handog namin naway tanggapin mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin
ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sabi na ito, ating pagsaluhan, katawato ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabuntingan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuminginiyay dugo ni Kristong buting, yung natihating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para
sa ping na ito, ating pagsaluan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at ang gulang, Panginoon Diyos, ating lahat. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsasimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga angkan. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Sa kasalanan ang puso ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuway natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nuestro Padre Jesus